Okay, so pakinggan na po natin si Neneng B. Diskarte o diploma? Diploma po, tsaka diskarte po. Kaya naman po kasing pagsabayin. Ayun no, palakpakan. Diploma at diskarte pala yung gusto niya. Okay, maganda yun. Alam nyo ako, para sa akin, dapat ganyan lahat ng mindset eh. Pero, isipin nyo lang din, hindi naman din lahat ng tao kaya yung ganyang klase ng setup. Yung meron kang trabaho meron kang aral sa umaga tapos may trabaho ka sa hapon. Hindi lahat ng tao kaya yan. So siguro siya convenient lang sa kanya kaya nagagawa niya yan. Pero it doesn't make you a lesser person kung hindi mo nagagawa yung nagagawa niya. Ang tungkulin nyo as mga bata, yung kunyari from 8 years old to 18 years old is to study. Kung meron kayong chance, may opportunity kayo ng libreng pag-aaral, grab the opportunity. Wala pong mawawala sa inyo. Okay, tuloy natin. Lang po, sa time lang po, inaayos ko po. Sa umaga po, mag-online school po ako. Sa tanghali po, tsaka gabi, tinda na lang po. Okay, so ang ginagawa niya is online class sa umaga, tapos sa gabi, is yung or gabi at hapon yung business niya. Okay, so very good naman pala. May oras siyang nilalaan para dun sa pag-aaral niya. So siguro okay tularan yun, pero tandaan nyo hindi yan requirement Baka isipin nyo requirement to na lahat ng bata ay dapat ginagawa yan. Okay? Hindi lahat. Okay? Meron lang mga tao na kaya yan. Kasi kunyari, malapit sa kanila yung school. Ngayon kasi sabi niya, nag-online lang siya. So, pag tapos na siya mag-online class, titinda na siya. Okay, so you don't really need to do business kung hindi ka naman, kung okay naman kayo sa buhay nyo. Kumbaga, kung walang yung parents mo, pinapakain ka, pinapaaral ka, walang problema. Okay, kanya-kanyang sitwasyon yan. Every individual is different. So, yan. Pero, even if every individual is different, education will always remain your right. Okay? Advokasyan natin yan sa maraming platforms natin. Okay? Kahit may issue wala ako, I will still fight for education. Kasi, yun naman talaga. Okay, tuloy natin. Sabi po natin yun, ayun po yung magiging savings ko na po at pangbayad po sa school. So, nag-iipon siya kasi nga, pakinggan natin. Ano yung gusto mong maging, Neneng B? Anong course yung balak mo ulit pagkadating mo college? Criminology po talaga. Ayun, criminology. Gusto niya maging police, di ba? Criminology, police yun, di ba? So, ayun naman pala. So, pinaghahandaan niya yung college niya and hindi naman mura kasi yung tuition fee. Tuloy. Bukol po talaga yun sa loob ko. Gusto ko lang po talaga yung may pansariling gastos po ako. Provided naman po ako ng mother ko na po. Ayun, narinig niyo yun. Para lang sa kanya yan. Pero guys, tandaan nyo, hindi yan requirement Hindi requirement yan. Kung lalong-lalo na kung wala ka pa sa edad na magtatrabaho at meron naman kayong means para pag-aralin kayo. Ulitin natin yan. Para dun sa mga batang nakikinig sa atin. Okay? Para, hindi kayo maging jaded na tinatawag na bakit si Neneng B ito yung ginagawa. Kasi ayoko lang kasing ma-develop sa inyo yung hustle mentality. Kasi ngayon, yan yung uso ngayon sa internet Dapat nag-hustle ka lagi. Kahit bata ka, mag-hustle ka, di ba? Not really. Not all the time. Maganda pa rin na lamang pa rin na marami kang skills sa buhay and school will teach you the basic skills for survival. Kunyari, speaking in dual language, Tagalog and English. Doon pa lang, panalo na. Yung basic arithmetic, reading and writing, di ba? These are all things that you will learn in school as long as you pay attention and tiisin mo lang, matatapos din ang school. Tuloy. Ay na po lahat. Talagang ako lang po yung makulit. Gusto ko lang po talaga magtinda ng sariling negosyo ko po. So, yung eto is sa kanya lang yan Yung parents niya, liwanagin natin, pino-provide naman siya. Gusto niya lang i-elevate pa yung sarili niya through business. Ngayon, again, if you can handle the business, good, maganda yan. Kung kaya niyong trabaho at mag-aral at mag-business, good for you. Pero again, not a requirement. Gusto ko lang i-highlight dito na masipag naman pala talaga si Neneng B. And of course, yung motivation niya is para magka-extra siya for college, 'di ba? And pagdating niya sa college, mas mahirap na kasi magtinda Kasi nga
mas mahirap yung workload sa college or yung load doon ng pag-aaral, di ba? So, at least habang maaga, natututo siya magnegosyo. But then again, yung buhay ni Neneng B is not the same as everyone else na nanonood sa kanya. Iba-iba tayo ng landas na tatahakin. Pero wag niyo pa rin kakalimutan yung pag-aaral. It's your right, and your right has to be exercised all the time. Tuloy. Kung may papayo ka sa kapwa mo, ano yung gusto mo may payo sa kanila? Ano? Gawin lang po nila kung ano po yung gusto nilang gawin. Nasa kanila po kung ano po yung choice po nila. Dukot na po talaga gagawin nila sa sarili nila. Ano lang po, naniniwala po kasi ako sa Diyos. Ulitin natin dito, ha. Ano po yung... Gawin nyo lang daw yung gusto nyo gawin. Ay, kung yung hindi muna, yung responsibilidad nyo muna bilang mga anak. Ano yung may nakapis pa sa likod, pis din sa idol. So ano ba yung responsibilidad ng isang anak? Okay, ang isang responsibilidad nyo sa bahay is mag-aral at tumulong sa inyong magulang. How will you help? Doing the chores help. Okay? Pagiging mabuting anak, yun lang, sumusunod kayo sa magulang nyo until such a time na emancipated kayo at 18 years old. Yun kasi yung legal age na tinatawag. So, pero, kung meron kayong opportunity na mag-aral, kung meron kayong opportunity na makapagtapos, kung meron kayong opportunity na maging abogado, na maging doktor, na engineer, etong mga matataas na trabaho na to, please lang po, take your chance, take your opportunity. Kasi, yung edukasyon na yan, panghabang buhay yan. And yung mga negosyo naman kasi, it comes and go. Swerte si Neneng B kasi bukod sa masipag siya, na-discover siya ng mga food vloggers. And I will leave it at that. Ako kasi, iniisip ko dati, parang medyo, kala ko pinagpalit niya yung pag-aaral niya. Pero nung narinig ko dito na diploma at diskarte, syempre nag-follow up content ako to explain kung ano yung side niya. Yung pala pinag-aaral siya ng magulang niya. Ibig lang sabihin talaga, business-minded lang talaga itong si Neneng B. And congratulations sa kanya. Pero again, hindi requirement ang pagnenegosyo pag bata pa kayo. Ang requirement pagka kayo ay bata pa is try nyo muna magtapos. Secondary lang yan. Side quest lang yang pagnenegosyo. Ang problema, ang kagandahan lang kay Neneng B is yung side quest na yon ay naging successful siya. Good for her. Good for her. Kasi meron akong mga kilala dito sa internet. And I won't name names. Kasi nga, pagka hindi nakikinig sa yung tao, wag mo nalang patulan eh. Kasi meron mga tao dito, gusto nila, pag diskarte lang. Ang nangyayari, titigil nila yung mga dapat nilang ginagawa dyan sa edad na yan. Kahit na may opportunity sila na nakapag-aral, pinipili nila yung diskarte na yan. Ang ending niyan, mediocrity. Simpleng hindi nila naaabot yung full potential nila as tao. Kasi miski hindi mo naman magamit yung diploma sa ngayon in the future magagamit mo yan. Parati yan. Lifetime yan. Hindi mananakaw sa'yo yan. Barring any disease, di ba? So, alam mo yon. So, take the chance kung meron kayo. Lalong-lalo na kung bata kayo at lalong-lalo na kung meron kayong mapagmahal na magulang at magandang tahanan. Neneng B, congratulations sa success. And yun lang naman yung sa akin for today. This will be the last chapter of our Neneng B content. Gege mga lods.